Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Fake News po iyan. Ryan Recto pumalag at dinipensahan si Ralph Recto. Mariing pumalag si Ryan Recto, anak ito ni AS Ralph Recto. Laban sa mga aligasyong ibinabato sa kanyang daddy na si Ralph Recto, kasabay ng umiinit na bangayan sa loob ng House of Representatives of the Philippines. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, diretsahan niyang tinuldukan ang mga paratang na maanumalyang transaksyon iniugnay sa kanyang ama at kay Edwin Garriola. Sabi niya, fake news po yan. Ang pahayag ni Ryan Recto ay tugon sa privilege speech ni Congressman Leandro Libiste kung saan hiniling ang investigasyon sa umanay connection ni Ralph Recto at Garjula sa mga proyekto sa Batangas, kabilang ang flood control. Bukod dito, naglatag din si Libiste ng mabibigat na paratang, kabilang ang umano'y bilyong pundong ginamit sa politika na mariin namang tinanggi kampo ni Recto. Imbentong issue. Yan ang sagot. Hindi lamang fake news ang naging paglarawan ni Ryan Recto sa mga aligasyon. Iginiit din niya nang ito ay gawa-gawa lamang. Sabi niya, hindi tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin ang katotohanan nito. Sa gitna ng kontrobersya, ipinagtanggol din niya ang reputasyon ng kanyang ama na matagal nang nagsisilbi sa gobyerno bilang mambabatas at opisyal. Sabi niya, let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator, representing not only Batangas, but the broader interest of the Filipino people. Okay, tingnan natin ang nag-react. 5,700 ang nag-react, 5,200 ang tumatawa, 107 ang galit, 319 lang ang nag-like or naniwala sa mga Recto. So, ilang percentage ito? Nasa 1% lang ang kanilang naniniwala sa kanila. Ako, between Congressman Libiste and Recto, mas saludo ako dito sa batang kongresista. Recto, ano bang naitulong niya sa bayan pagiging senador niya? Wala akong maalala na significant na batas na naipasa ni Recto. Ang maalala ko kay Ralph Recto, siya ang, I don't know, implementor ng bilyong-bilyong pondo, pera ng taong bayan na ginamit sa flood control, PhilHealth. Sabi niya maganda daw, economically sound. Hindi daw siya nagkamali. Bakit dineclare ng Supreme Court na unconstitutional? So maliban sa PhilHealth, marami pa. PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, mas malaki, 107 billion. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa binabalik. At ang lahat yan, to me, dahil kay Recto. Ito ngayon, krisis sa langis. Imbes na hiling ng taong bayan, tanggalin na yung excise tax sa langis, ibaba ang VAT habang nagkakaroon tayo ng krisis. Anong kuha ni Recto bilang ES, advisor? Ayaw niyang patanggal. Kaya tinawag siya na Mr. Batman. He will forever be remembered as Batman dahil sa grabing ano niya ng VAT.
Kaya, credibility-wise, malayo ang aking respeto. Mataas ang respeto ko kay Congressman Libiste. Siya yung tunay na alagad ng mamamayang Pilipino. Dahil he's serving not because of money. Hindi nga siya tumatanggap ng sweldo niya sa Kongreso eh. Yung kanyang budget, monthly budget ba yan, MOE, binabalik niya. Sarili niyang pera ang ginagastos. At sarili niyang pera ang ipinamimigay sa mga constituents niya sa Batangas. Ang napag-alaman ko is scholarship program niya. He's giving from his own pocket 1,000 pesos per student. Kung hindi ako nagkakamali, 150,000 students per month ang binibigyan niya. Sarili niyang pera. Every December, namimigay siya ng Noche Buena packs. Parang pamilya, hindi nagagastos. Yan ang Libeste. Yan, naniniwala ko. Kaya pagdating dito, kahit anong deny nyo, bahala ang taong bayan, kanino sila maniniwala. Basa tayo sa mga comments. Ano? Dali ha. Okay. Rolly Pangaldin, recto of the same, recto made in recto. Rodel Abogado, hindi na uso yung birds of the same feather flock together. Ito yung mas maganda. Crooks of the same bites together. Kilala naman natin, Garjula. Klaro na congressman siya, kontraktor pa. At bilyones ang nakukuha niya. Kaya sa aligasyong ito, at aligasyon pa lang, ako, ang tendency ko is maniwala ako sa mga binulgar ni Congressman Libeste. Sana dadami pa ang mga kongresista na katulad ni Libeste. Mabuhay po kayo. Tuloy po ang laban, Congressman Libeste. Maraming taong bayan na nasa likod mo. Do it for the sake of the Filipino people. Huwag po kayong matakot. Ituloy nyo ang paglalahad sa mga kabulukan na sistema sa gobyernong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo sa imong balay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kaayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kaping 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo nga ingani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo sakit gahanguson. Wala ni kusog. Tay gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo.
Kay kundi Oo. miyamutan, wala namang yun. Mm. Salamat midya ko kay gatag sa amo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Kaya sa among balay. Mm. So Wala mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko. Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.